Breaking news, ipinatawag ng Israeli Foreign Minister ang ambasador ng Vatican upang pagpaliwanagin dahil sa komento ng pinuno ng mga Katoliko si Pope Francis dahil sa pahayag nito na ang ginagawa ng Israel sa Gaza ay cruelty. Kasagsagan ng Pasko nang magsalita ang Santo Papa ng mga Katoliko at kinundina nito ang ginawa ng Israel sa Gaza. At dahil mabilis na kumalat ang mga pahayag ni Pope Francis, nakarating ito agad sa pandinig ng Israeli government. Kaya naman, ang Israeli Foreign Minister agad na gumawa ng aksyon. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pasintabi po sa mga Katoliko, sapagkat sa videong ito ay hindi maiiwasan na ating mabanggit ang kanilang Santo Papa na si Pope Francis. Tayo ay nagpapaalam lamang sa mga tao kung ano ang sinabi ni Pope Francis at kung ano ang reply ng Israel tungkol sa pangyayaring ito. Sa gabi ng Christmas Week, nagsalita ang Roman Catholic Pope na si Francis. Sinabi nito na ang pag-atake ng Israel sa Gaza ay cruelty. Ayon sa ulat ng Responsible Statecraft, hindi naiwasan na banggitin ng Roman Catholic Pope na si Francis ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza. Dahil sa naturang pag-atake, kumitil ito ng 25 mga Palestinian at ito ay nasa Jabalia. 12 sa mga nasawi ay kasapi lamang sa iisang pamilya at 7 rito ay mga kabataan. Tinamaan din daw sa naturang airstrike ang natitirang hospital sa Gaza. Ayon kay Pope Francis, hindi na raw ito giyera, kundi ito ay cruelty. Para hindi tayo magkamali, ito ang sinabi ni Pope Francis, quote and quote, "Yesterday, children were bombed. This is cruelty. This is not war." Sinabi niya ito sa harap ng napakaraming tao. Meron ding mga reporters at narinig ito sa iba't ibang panig ng mundo. At pagkatapos nito, agad na nagsalita ang kampo ng Israel. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, ang Israeli government ay nagsumon sa Vatican Ambassador upang pagpaliwanagin ito tungkol sa komento ng Santo Papa tungkol sa ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza. Kinwestiyon ng Israeli Foreign Minister ang pahayag ni Pope Francis. Sinabi niya kasi, "This is cruelty. I want to say this because it touches my heart." Ayon sa Israeli Foreign Minister spokesman na si Oren Mamorstein, baka raw ini-ignore na ng Santo Papa ng mga Katoliko ang cruelty na ginawa ng Hamas sa Israel mula pa noong October 7. Ang pagkundina ng Santo Papa sa mga strike ng Israeli forces sa Gaza nitong kasagsagan ng Pasko, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkundina ang Santo Papa sa Israel, sapagat sa kalagitnaan ng Disyembre, binanggit na rin ng Santo Papa na merong genocide na nangyayari sa Gaza at kailangan daw itong imbestigahan ng mabuti upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima sa naturang lugar. At sa mga pahayag ng Santo Papa tungkol sa di umano'y genocide sa Gaza, of course, ang tinutukoy nito ay ang ginagawa ng Israel. Hindi napigilan ng Israel's Diaspora Affairs and Combating Antisemitism Minister na si Amichai Chikli. Inakusahan nito ang Santo Papa na nagme-maintain ng dangerous blood libel laban sa Israel at mine-maintain daw ng Santo Papa ang history ng Israel tungkol sa antisemitism. Nais daw ito na mangyari kahit ngayon sa ating panahon. Kung tutuusin mga kaibigan, ang mga pahayag na binitawan ng Santo Papa ay mabigat din sa kalooban para sa mga Israelita, lalong-lalo na sa mga officials ng Israel. Ngayon, sa mga pahayag naman ng Israel, kung ang makikinig nito ay ang mga diehard sa Santo Papa ng mga Katoliko, masakit din ito at lalong-lalo na sa mga officials ng Vatican. Kaya nga ang usapang banal ay nagpasintabi dahil alam ko na talagang napakabigat ng istoryang ito. Para bang labanan sa pagitan ng mga Katoliko at ng mga Hudyo. Of course, hindi rin maikakaila na merong ibang mga relihiyon na natutuwa habang nagsasagutan
ang magkabilang panig. Meron kasing mga relihiyon na hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo bilang Misaya at Diyos. Samantalang ang mga Katoliko, pinanghahawakan nila na ang Panginoong Hesukristo ay Mesiyas at Diyos. Pero hindi rin natin maikakaila na marami na ring mga Hudyo ngayon ang naniniwala sa Panginoong Hesukristo bilang Misaya. Ang grupong ito ay tinatawag na Messianic Jews. Pero hindi rin maikakaila na marami ding mga Hudyo ang hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo bilang Mesiyas. Meron akong mga komento na nababasa. Ayon sa kanila, hindi raw tinanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo. Ito naman ang aking masasabi. Yan ay isang napakalaking pagkakamali dahil hindi totoo ang mga komentong ito. Ang tamang sabihin natin, merong mga Hudyo na hindi tumanggap sa Panginoong Hesukristo dahil mismo sa Biblia, maraming mga talata na nagpapatunay na maraming mga Hudyo ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Isa riyan mga kaibigan, itong si Apostol Pablo. Ito ay maliwanag na nakasulat sa Book of Acts o yung Gawa, chapter 21, verse 39. Si Apostol Pablo mismo ang may sabi, bagamat sinabi ni Pablo, ako'y Hudyo na taga Tarso sa Cilicia, isang mamamayan ng bayang hindi kakaunti ang kahalagahan, at ipinamamanhik ko sa inyo na ipahintulot mo sa aking magsalita sa bayan. Ayan, maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na siya'y Hudyo. Para sa mga hindi pa nakakaalam, si Apostol Pablo ang may pinakamaraming nasulat na aklat sa New Testament. Maging ang aklat ni Juan ay nagpapatunay na marami ng mga Hudyo ang iniwan na ang kanilang kinaugliang paniniwala at sumanib sa paniniwala ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag ito na nakasulat sa Book of John, chapter 12, verse 11. Ganito ang nakasulat, sapagkat dahil sa kanya'y marami sa mga Hudyo ang nagsisialis at nagsisipanampalataya kay Jesus. Iilan lamang ito sa mga patunay na marami talagang mga Hudyo ang tumanggap sa aral ng Panginoong Hesukristo. Taliwas ito sa sinasabi ng ibang mga tao na hindi raw tumanggap ang mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo. Ang tamang sabihin natin, again, maraming hindi tumanggap, pero meron ding mga tumanggap. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam lamang ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Mga kaibigan, abangan lamang ang mga pinakabagong update sa Israel, sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, pasubscribe na rin ng napakaliit na channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.